Si Kawhi Leonard ay nagkaroon ng isa sa kanyang pinakamagandang season kasama ang Los Angeles Clippers noong nakaraang season bago ito nasira ng isang injury sa tuhod noong Marso. Hindi siya ang kanyang dating sarili sa dalawang laro ng playoffs na kanyang nilaro at nakatutok na ngayon na maging kasing lusog hanggat maaari para sa susunod na season. Ibinunyag ni Shams Charania na si Leonard ay magiging limitado sa training camp dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa kanyang knee surgery noong off-season. Ibinunyag ng mga source sa akin at kay Law Murray na sumailalim si Clippers star Kawhi Leonard sa isang operasyon sa kanyang tuhod ngayong off-season. Sinabi ng prangkisa ngayon na si Leonard ay limitado lamang sa pagpapalakas ng kanyang tuhod sa pagsisimula ng training camp ng Clippers. Ngunit optimistiko ang mga opisyal ng team tungkol sa kanyang progreso. Si Leonard ay napili bilang All-NBA noong nakaraang season na may average na 23.7 points, 6.1 rebounds at 3.6 assists. Kung mawawala siya sa ilang mga laro ngayong season, ang tsansa ng Clippers na maging kompetitibo ay halos wala, lalo na dahil sa pag-alis ni Paul George ngayong summer. Nagbigay pa ng karagdagang impormasyon si Clippers GM Lawrence Frank na nagsabi na ang team ay nakatutok sa pagpapalakas ng kanyang tuhod ngunit tumangging magbigay ng tiyak na oras para sa kanyang paggaling. Ang kanyang kanang tuhod, ang pamamaga ay malaki ang ibinaba. Halos wala na ito. Hindi muna namin siya isasama sa mga drills sa training camp at magtutuloy lamang sa pagpapalakas. Ang timing ay depende kung paano tutugon ang kanyang tuhod sa bawat yugto. Patungo tayo sa tamang direksyon, ngunit pagdating sa katawan at kalusugan, hindi ka magbibigay ng tiyak na oras. Bagamat umaasa ang team na kayang buhatin ni James Harden ang team sa pagkawala ni Kawhi, wala ang lakas ng roster ng prangkisa upang maging isang playoff team sa kanluran nang wala si Kawhi. Nagdagdag sila ng mga wings tulad ni Derrick Jones Jr. para magkaroon ng mas maraming depth sakaling ma-injure si Kawhi. Ngunit maaaring hindi ito sapat kung mawawala si Leonard sa mga laro mula pa lang sa unang araw. Nais ng Clippers na kasali si Kawhi sa Olympics. Ang revelasyon na sumailalim si Leonard sa operasyon sa tuhod ngayong off-season at hindi pa siya 100% ay nakakagulat, lalo na't nagalit si Frank at iba pang miyembro ng Clippers nang pauwiin si Leonard mula sa Team USA dahil sa mga alalahanin sa kanyang tuhod. Ito ay desisyon ng USAB at sa totoo lang, labis akong nadismaya sa desisyon. Gusto ni Kawhi na maglaro. Gusto namin siyang maglaro. Naroon ako sa unang dalawang practice. Napakahusay ng kanyang itsura at naging ganap siyang kalahok sa lahat ng kanilang ginawa. Hindi ako naroon para sa ikatlong practice kung saan sa huli doon nila napagpasyahan na magbago ng direksyon. Ipinahayag ko noon, talagang ninanais kong sana binigyan pa nila si Kawhi ng mas maraming oras. Ibig sabihin nito, malamang na hindi pa sumailalim si Leonard sa operasyon noong huling bahagi ng Hunyo at unang bahagi ng Hulyo noong binubuo pa ang Team USA. Kung sumailalim siya sa operasyon pagkatapos nito, nangangahulugan ito na pinili niyang hindi ipaayos ang kanyang tuhod mula pa noong Abril matapos ang kanyang season. Ang mga injury ni Leonard ay mahirap unawain at tila hindi matatapos ang kanyang paggaling bago magsimula ang season. Sa ibang balita naman, ang star ng Boston Celtics na si Jaylen Brown ay nagsimula ng kanyang sariling performance brand na tinatawag na 741 at tumanggi sa mahigit $50 milyong mula sa mga potensyal na endorsement deals para magawa ito. Ayon sa isang press release ni Justin Ledger ng NBC Sports Boston, tinanggihan ni Brown ang mga oportunidad mula sa malalaking company ng sapatos upang ituloy ang ganap na pagmamay-ari at kontrol sa paglikha ng kanyang sariling brand. Kasama sa brand na ito ang 741 Performance Rover Black Moon sneaker na available na para sa pre-order. Ayon sa opisyal na website, ang 741 ay isang next-generation performance brand na may malinaw na misyon upang bigyan ng kapangyarihan
ang mga atleta at magbigay ng dekalidad, stylish na disenyo na nagpapahusay ng performance sa loob at labas ng laro. Tungkol naman sa kahulugan ng pangalan, ang number 7 ay kumakatawan sa spiritual awakening, karunungan at pangunawa, habang ang 4 ay sumisimbolo sa sipag, katatagan at praktikalidad. Ang number 1 ay nangangahulugan ng bagong simula, pagkamalikhain at kalayaan. Si Brown, na may suot na number 7, ay katatapos lang tulungan ng Celtics na makuha ang kanilang ika-18 NBA title. Nanalo rin siya ng Eastern Conference Finals MVP at NBA Finals MVP awards sa daan patungo sa tagumpay. Ang mga produkto ng 741 ay magsisimula ng ibenta sa Oktubre 22 kung kailan magsisimula ang regular na season ng Celtics at ang kanilang title defense sa isang home game laban sa New York Knicks. Ang mga produkto ay magiging available online at sa piling mga retailers. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, sa nalalapit na pagsisimula ng training camp ng Golden State Warriors, nag-umpisa na ang team na gumawa ng ilang mga hakbang. Ayon sa ulat ni Anthony Slater ng The Athletic nitong Martes, pipirma ng two-way contract ang Warriors sa rookie center na si Quinton Post. Opisyal ding inihayag ng Warriors nitong Martes na ini-waive nila ang standout ng NBA Summer League na si Dequan Plowden, na unang iniulat din ni Slater. Ayon sa kanyang agent na si Drew Kelso, si Plowden ay may tsansa pa ring manatili sa training camp ng Warriors na magsisimula sa Oktubre 1 sa Hawaii. Bagaman malamang ay magkakaroon siya ng mga oportunidad sa ibang team. Nakuha ng Warriors si Post ngayong taon sa NBA Draft matapos ipadala ang number 52 pick sa Oklahoma City Thunder para makuha ang veteranong guard na si Lindy Waters III. Subalit, muling nakuha ng Golden State ang selection upang idagdag si Post sa kanilang roster. Si Post ay hindi nakalaro sa unang 7 laro ng Summer League ng Warriors dahil sa injury sa lower leg, ngunit nag-iwan ng magandang impresyon sa kanyang debut sa kanilang 90-83 win laban sa Thunder. Nakapag-ambag siya ng 10 puntos mula sa 4 of 7 shooting, kabilang ang 2 of 4 mula sa 3-point range. May 3 rebounds, 1 assist, 1 steal at may plus 5 rating sa loob ng 14 na minuto. Ayon sa isang source mula sa NBC Sports Bay Area na si Dalton Johnson, si Post ay isang kapanapanabik na player na maaaring i-develop. Si Plowden naman ay nagpakita ng potensyal na maging susunod na matagumpay na kwento ng Warriors matapos pumirma ng two-way contract habang nagpapatuloy ang Summer League. Sa 6 na laro, nag-average siya ng 16.5 points, 4 rebounds of 54% shooting, kabilang ang 47% mula sa 3-point range. Sa kasalukuyan, mayroon ng two-way contract ang Warriors para kina Pat Spencer, isang dating standout sa G League, at rookie na si Reese Bickman kasama ng pinakabagong addition na si Post. Ang magiging final roster ay malalaman sa pagsisimula ng training camp. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.